Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na nasa eastern section nga po ng Bicol Region. Apektado po niyan ang parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas, ganoon din po ang parte ng Metro Manila, Calabarzon. Asahan din po natin yung mga pag-ulan. At ayon nga po sa latest update ng ating European Center, mataas pa rin po ang posibilidad nito na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon nga po, mababa ang landfall scenario, yung chance ng landfall scenario nito dahil posibleng pagdating nga nung super bagyo na si Dolphin ay posibleng hatakin ito o sirain itong sama ng panahon na nasa parte nga po ng Bicol Region. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan dahil makakaranas pa rin po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pagulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Mamaya nga pong alas 11 ng gabi, medyo may chance na to na mag-develop bilang isang tropical depression at nasa eastern section pa rin po yan ng Bicol Region. By August 2, so expected na natin by August 2 as yung pinakasentro po niyan ay nasa eastern section na nga po ng Central Luzon at apektado po niyan parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng August 2, dito nga po mas didikit na po yan sa may parte na Central Luzon, yung pinakasentro niyan. At apektado na nga po niyan ang parte ng Metro Manila, Bicol Region, Aurora, dito po sa may parte ng Isabela, maging dito nga po sa may Cavite, Batangas, Laguna, Bulacan, Mindoro provinces ay apektado na nga nitong nasabing sama ng panahon. Pagdating nga po ng August 3, almost stationary nga po yung magiging posisyon nitong sama ng panahon na ito at pagdating nga po ng alas 11 ng gabi, nasa coastal water po yan ng eastern section ng Aurora at tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan ng parte ng Central Luzon, Southern Luzon, kasama rin po dyan ang Northern Luzon at yung ating Metro Manila. Pagdating naman po ng August 4, nandito pa rin po yan sa coastal water po ng Aurora at patuloy po yan magpapaulan habang hinahatak pa rin po niyan yung habagat. Kung mapapansin natin, sa karagatan pa rin po yung pinakasentro niyan at wala pong landfall scenario na mangyayari. Pagdating nga po ng hating gabi ng August 4, almost stationary pa rin po yan dito nga po sa may coastal water ng Aurora at magpapaulan pa rin po yan sa may Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon dahil pa rin po sa paghatak nito sa habagat. By August 5, makikita natin na almost stationary pa rin itong sama ng panahon at pagpapaulan pa rin po yan sa parte ng Luzon. Habang papalapit na nga po itong si super bagyong Dolphin na nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng August 5, so posible nga po habang lumalapit itong super bagyo na ito ay hahatakin naman po nito itong sama ng panahon na nasa parte ng Central Luzon at ito naman po ay magpapaulan pa rin nga po sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 6, by August 6, nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility itong malakas na bagyo na si Dolphin habang yung habagat naman ay makakaapekto sa western section ng ating bansa. Pagdating nga po ng gabi, mas mataas ang tsansa ng pagulan. Sa ngayon nga po, mapapansin natin na medyo bumaba ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility itong super bagyong Dolphin. Kung mapapansin nga po natin, ay dadaan po yan dito na sa parte ng ibabaw at dito naman po yan sa dulong bahagi ng Japan. At pagdating naman po ng gabi ng August 7, nasa parte na nga po yan ng karagatan ng Taiwan at posible nga po na ito po ay magdulot ng matinding pag-ulan sa ating bansa. Bagamat hindi ito tatama,
ito naman ay hahatakin niya maigi ang habagat na magdudulot ng pagulan sa ating bansa. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan sa tuloy-tuloy na pagulan, dulot nga po nitong paghatak ni Super Typhoon Dolphin dito nga po sa habagat. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.